that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the Spirit of wisdom. Talaga na andyan ang Trinity, the third person of the triune God. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father, so nandun yung Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the Spirit. Actually, yung Spirit niyan, yung Holy Spirit po yan. Spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Okay. Ang ating pag-uusapan ay Spirit of wisdom. Spirit of wisdom. Kanina ay I am the true vine. We are emphasizing this year the triune God. The Son, the Holy Spirit, maming hapon ay the Father. High view of the triune God, the Trinity. Ngayon, Spirit of wisdom. Hindi siya spirit of foolishness. Hindi siya spirit of trouble. Spirit of sin. But we are going to tackle the spirit of wisdom. The spirit of wisdom. Tayo po ay halos, kaya bigyan niyo po ako ng inyong panalangin na sana matapos ko to kasi Book of Ephesians. Mga kapatid, kung kayo po ay palabasan ng Bible, meron po tayong tinatawag na Book of Acts. Book of Acts. Nabasa niyo ba yan? Diyan po ay nakatala yung first, second, and third missionary of Paul. At diyan po marami naligtas, nakaabot sila ng iba't ibang lugar. Isa na yung naabot yung Efeso, Galatia, Thessalonica. At ito kayo naka first, second, and third missionary kasi sipag talaga ng mga anak ng Diyos noon. Totoo yan. Wala hong Kristiyanong masigla at malago na hindi nagpapagamit sa Diyos. Wala tayong mababasang Book of Acts kung walang gumawa. Ibig sabihin, mga kapatid, talaga ang Kristiyano ay gagawa dahil may unang gumagawa. Ang Diyos kapag tunay na gumagawa sa iyo, gagawa ka rin. Work out your salvation. Bakit? Diyos ang gumagawa sa atin. Sa pagnanasa at sa paggawa kayo, work it out. Don't expect to be matured, to be fruitful, and to be joyful in your Christian life without having your personal deep commitment to our God. Amen? So, mayroong Book of Acts ka, mayroong first, second, third missionary journey. In fact, hindi mo dali yan. Meron tayong missionary dito. Hindi madali. Mag-aaral ka pa ng lingwahe. Pero ewan kung nag-aaral pa ng lingwahe itong mga ito. Pero alam niyo po mga kapatid kung bakit first, second, third. Kasi hindi talaga ang madali mag-akay ng kaluluwa. Kasi naakay mo na, sabi ng usap-usap, atin ikang balikan yung ating mga napangaralan na. Are you with me? Kasi, kaya nga, gawin nyo silang mga alagad, hindi lang maligtas, gawin nyo silang mga alagad. Hindi tipong ligtas lang, pero hindi naglilingkod. Are you with me? Ngayon, di pinabisita ulit, pinatibay. So, maraming mga Galatia, sa Roma, etc., etc. Pinatitibay ng apostoles. Pero ang iba napakabuti ng Panginoon. Talaga ang churches talagang dapat patibayin. Kaya binigyan ng elders, mga pastor. Yung bawat local, bawat community na mayroong mga numbers na naliligtas, iniwanan nyo ng mga apostoles ng mga elders. Pero niyo pa mga kapatid, may elders na binayaan pa rin na masulat yung 13 epistles. Ako may iniwala mga kapatid, yung 13 fallen epistles, lahat talaga si Pablo sumulat yan, including yung Hebrews. Ano? Ngayon, salamat may mga fallen epistles. Pero higit sa lahat, salamat may buong tayong Bible, Book of Bible. From Genesis to Revelation. Pag kayo pumasok ng Bible School, mayroon tinatawag na General Epistle at mayroong Hepe Epistles. Hindi ha, fallen epistles. Kaya naman talagang hindi nyo nahanap dyan, nagpapatawa na ako. Okay, mayroong General Epistles at may fallen epistles. Nagsimula po ang fallen epistles sa Roma, then Galatia, then Efeso, then Philippians. Ano sunod sa Thessalonian? First, second Thessalonian, then first and second Timothy, then Titus, then Philemon, then Hebrews. Ano mga kapatid, salamat po. Bakit? Sa kagustuhan ng Diyos, una, higit sa lahat,
na pinadala sa puso ng mga apostoles, ng mga leader, na ma-strengthen ang churches na sulat ng epistles. Bakit? Hindi kasi automatic na dapat ligtas ka, grown up ka. At tayo ay nakikinabang sa epistolang ito. Ngayon babasahin natin ang one of Paul's epistles, ang book of Ephesians. Are you with me? Talagang nilayon, sinagya, para yung problema nila, dahil problema din naman natin tiyak. Ako iniwala, may common ground ang problema ng mga Kristiyano kahit noon, kahit hanggang ngayon. Isa sa malaking problema, yung hindi natututo sa Diyos. Kaya we need the spirit of wisdom. Are you with me? Amen. Imagine, a spirit of wisdom. If you have the Holy Spirit, we ought to grow in wisdom. Amen? Kung bakit maraming nahayag, nasulat na katotohanan, at ang marami alam na ng mga tunay na anak ng Diyos, pero hindi pa lahat, ay dahil may banal na espiritu. Kaya obvious lang na siya yung espiritu ng karunungan o spirit of wisdom. Ngayon, bakit? Actually, mga kapatid, ang Holy Spirit, obvious, bagay na tawaging spirit of wisdom. Bakit? Siya lang ang nakakaalam ng kung ano at sino ang Diyos. Dahil isa siya sa kapwa, sa manglilikha. Kasi isa siya sa persona ng kadyusan. Are you with me? Siya ang nagpahayag ng Ama at Anak, maging ng Ebanghelyo. Alam mo, ang makapagpapahayag lang kung sino ang Ama at ang Anak at ang tunay na gospel ay ang Holy Spirit. Sumigaw na ang pastor kung walang Holy Spirit na gumagawa. Hindi mo makikilala ang Ebanghelyo. Kaya yung iba nakikibanghelyo, iba namang Ebanghelyo ang hawak. Okay? When we say gospel, evangelion from the Greek word, that means good news. And that gospel, to be a good news, dapat ito ay sure ang salvation. Amen. Si Utoy, si Kevin, anong grade mo na? Kailan ba ang graduation pagka ganyan? Grade 12? Grade 10? Grade 10? Grade 12. O, grade 12. Halimbawa, nilapitan ka ng teacher mo. Utoy, good news. Ano yon? Baka makakagraduate ka. Hindi good news yan. Tama? Saan ka nakakitang good news? Baka makakagraduate ka. Itong good news, siguradong gagraduate ka. Maraming iglesia, halatang walang Holy Spirit, walang katiyakan ng kaligtasan. There is no such good news without having assurance of your salvation. Why? The gospel is good news. That is the gospel of assurance. Kaya kung kayo na dito, hindi nyo pa tiyak na kayo palangit, abay, wala kayong good news. Bad news ang nasa inyo. Kaya mga kapatid, tatanda ninyo, hindi lahat ng relihiyon sa Diyos. Ang isa sa matingkad na pagkikilanlan ng isang grupo na relihiyon ay sa Diyos, dapat ang membro ay tiyak na palangit. Acts chapter 2 verse 47, pakinggan nga natin. Introduction lang. Acts chapter 2 verse 47, ang sabi diyan. And praising God, and having favor with all the people, and the Lord added to where? To the church. Saan idinadagdag? Sa church. Daily such as should be saved. Ibig sabihin, ang iglesia dinadagdagan ng mga ligtas. Therefore, ang church ay binubuo ng mga ligtas. Bakit? May good news. Kaya mag-ingat kayo sa gospel. Ang ibang-ibang gospel ay yung hindi tiyak ang kaligtasan. Are you with me? And why we have that? Because of the spirit of wisdom. Amen? Siya nagpapahayag ng Ama at Anak, maging ng Ebanghelyo. Siya ang
naging sanhi na ipaglihi ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, kilala natin si Jesus sa pagkakatawang tao. Naging issue pa yan sa maraming tao. Saan ka nakakita ang Diyos naging tao? Nakakita kami, kayo hindi. Amen? Yan ang problema niyo kung bakit hindi niyo pakita. Pero kita na namin. Because of the Holy Spirit. Alam niyo na rin ba na may Diyos na nagkatawang tao? Tama ka nga yun. Maraming talata. Nailagay ba dyan? Siya ang author ng Bible. Siya ang author ng Bible. Kaya obvious na obvious, spirit of wisdom. Paano niya may papakilala ang amang anak kung wala siyang alam? Paano may papakilala ang ebanghelyo kung hindi niya kilala? Paano may paglilihi si Kristo kung hindi niya alam? Paano siya magiging may akda ng Bible kung hindi niya alam? Kaya lahat ng atin natutuklasan at patutuklasan pa sa spiritual na katotohanan because of the spirit of wisdom. Siya ang author ng Bible. Then, siya rin ang may sanhi ng muling kapanganakan. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. At ang sabi ng verse 5 and 6, except a man be born again, he cannot enter. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Bakit tayo naligtas at nanampalataya kay Jesus? Because of the Holy Spirit. Okay? Amen? Hindi yan dahil magaling kang makinig. Alam mo, kaya ako naligtas ang galing kong umintindi. Ginalingan ko na ang pag-iintindi. No. At kaya ka din naman naligtas, hindi ginalingan ng pastor ang pangangaral. Because of the Spirit of wisdom. Amen? Siya rin ang suma sa Panginoong Yesus nung siya'y nabubuhay. Kaya kung babasahin nyo, hindi ko na babasahin, introduction nito, 11:1-3, sa kanyang espiritu ng karunungan, ng tamang paggato, etc., etc. Why? Ultimo ang Panginoong Yesus, dependent siya sa Holy Spirit. Wala siyang alam kung walang Holy Spirit sa kanyang pagkakatawan tao. Ay kung si Kristo nga dumepende sa Holy Spirit, ikaw saan ka didepende? Amen? Sa education, ginawa ng Diyos na kamangmanga ng karunungan ng sanglibutang ito. Huwag kang aasa sa mundo lang ito. Pero yung karunungan mo sa mundong ito, gamitin mo sa pinakamarunong sa lahat. Kaya huwag kang magyayabang, may tinapos ka lang. Hindi ako saludo sa may mga tinapos na hindi naglilingkod kay Kristo. Pero hindi naman ako saludo, di ka na nga nagtapos, di ka pa maglingkod. Eh, tabing silangan ka na. Are you with me? Amen. Siya may sanhi ng kapanganakan. Ano pa? Siya ang sumasa sa Panginoong Hesus. Siya ang may sanhi ng muling kapanganakan. Siya ang nagpapatuto kay Kristo. Ano kapatid, kaya makikilala natin ng tama si Kristo? Dahil ng Holy Spirit. Kaya merong fallen epistles, kaya may Genesis hanggang Malakay, merong Matthew hanggang Revelation, ipinahayag yan ng Holy Spirit sa writer. He inspired the writer of the Scriptures. Spirit of wisdom. Amen? And then, siya ang tumitira sa tunay na iglesia. That's why ating pag-aaralan, sukat, asahan, paniwalaan ng Holy Spirit ay espiritu ng karunungan. Amen ho ba? Ngayon, kung wala ka nito, ay napakalago niya. Sabi, kung wala kang espiritu ni Kristo, hindi ka kay Kristo. Amen? Ngayon, bakit ang banal na espiritu ay spirit of wisdom? Ating pong halughugin sa aklat ng Efeso. Are you ready? Kaya magbasa kayo ng Bible. Amen? Sa aming mga bisita, nakikinig kayo ng Biblia, panalangin namin na magkaroon kayo ng inyong Biblia. At magbasa kayo nito. Ito yung karunungan ng Holy Spirit. At dahil ito'y karunungan ng Holy Spirit, ito'y karunungan ng Diyos. At ang karunungan ng Diyos, ang pinakamataas na klase ng karunungan. Una,
The spirit of wisdom, tingnan natin. Wisdom of church salvation in Christ. Mga kapatid, ang karunungan ng Banal na Espiritu na ipahayag sa ating ngayong umaga sa magitan ng aklat ng Efeso, na layunin naman kung bakit ang aklat ng Efeso ay isinulat sapagkat hindi nga automatic na niyapat ikaw iligtas. Alaman mo na ang lahat. You need the spirit of wisdom. And to grow in wisdom still by the Holy Spirit. Kaya nakasulat ng Efeso para halongkagin natin. Ano yung karunungang ibinibigay ng Holy Spirit? Una, when it comes to church salvation in Christ. Amen? Kaya tatandaan ninyo ha, ang walang Holy Spirit, mangmang ang iglesia. Amen? Anumang grupo ng relihiyon, paniniwala, iglesia kuno, pero walang mataas na recognition sa Holy Spirit, mangmang yan. Kasi walang spirit of wisdom. Okay, ating isa-isahin sa Efeso, yung salvation. Wisdom, church, salvation in Christ. Pinapanalangin ng Apostol Pablo, yapat kayo ligtas na, pinapanalangin ko na ibigay sa inyo ang espiritu ng karunungan sa pagkakilala sa Kanya. Ano yung dapat naintindihan natin na galing o wisdom ng Holy Spirit pagdating sa kaligtasan ng iglesia? Una, verse 1 and 4, verse 1, 3, and 4. Sige po, madali lang tayo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Verse 4, according as He hath chosen us in Him. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil ikapili-pili, pinili ka kay Kristo. Kailan? Hindi nang maging tao. Wala pa tayo sa kadulu-duluhan ng muta ng ating magulang. Tayo'y nahirang na. Okay, ito yung karunungan ng Holy Spirit pagdating sa kaligtasan ng iglesia na dapat naiintindihan ng Efeso at dapat naiintindihan din ng Taysan. Amen? Ang karunungan ng Banal na Espiritu na ibinabalandra, ipinapakita sa bawat churches na kaya ka naligtas, ipinahayag ng Banal na Espiritu na ang iyong kaligtasan ay hindi aksidente. Sadyang ikaw, wala pa. Baka kayo narito mga bisita, hindi ito aksidente. Settled na ang kaligtasan, hindi ka pa tao. Amen. Amen. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world. That is the spirit of wisdom. Sino nakakaalam yan? Holy Spirit. Bakit? Ang gumawa, nagpanukala ng kaligtasan, ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Not only that, wisdom of church salvation in Christ, chosen, verse 5. Wala ba yung mga puntos ko dyan? Wala nakalagay. Chosen, then letter B, predestined. Verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of your will? No, of His will. Mga kapatid, tayo po'y naniniwala na tayo'y may kalooban. Pero tayo naniniwala din na ang iyong kalooban alipin ng masamang kalikasan ng kasalanan. Kaya kung ikaw ang papipiliin, Diyos o kasalanan, mas masaya ka sa kasalanan. Bukang bibig mo lang ang Diyos, pero hindi mo siya hilig. Pero salamat, before the foundation of the world, may hinirang na at nakatalaga na. Ito yung spirit of wisdom na pinapakilala sa church ng Efeso. At dapat ito alam din ng church sa Taysan. Kaya tayo meron tayong Sunday school ng tulip.
Amen? Pambihira, mga karne yan. Alain mo yan, Pastor. Dito Sunday School, tulip. Sa kanila, rose. Dito, tulip. Hindi yan kay Calvin. Sa Bible yan. Amen? Total depravity. Ang kita, lantad na lantad. Lahat ng taong makasalanan, anak ng dyablo, patay, bulag. Masaya sa kasalanan. Hindi kay Calvin yan. Bible yan. Magbasa ka ng Bible. Amen? Itong God is able, hindi ito tago sa kanyang conviction. Lantad ito. Bakit? Ako naman natutuwang tayo inuusig. Bakit? We are not of this world. Though we are still in this world. The world will not love us. As the way they hate the Lord, tayo man ay kamumuhian. Kaso lang, nakakalungkot, bakit yung nagsasabing ligtas ang galit sa atin? Yun lang ang problema. Kaya mga batid, huwag kayong magtaka kung kayo inuusig. Yung mga bago dito, mapalad ka nga kung inuusig ka. Ibig sabihin, halatang ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Mind you, the knowledge, the wisdom of church salvation, ang i-inculcate, i-rebuild, i-instruct, i-endowed ng Holy Spirit sa kanyang local churches ay pagdating sa karunungan, naggaling sa Holy Spirit, karunungan ng kaligtasan, dapat maunawaan ng Epeso, maunawaan ng Taisenyo, na pagdating sa kaligtasan, ikaw ay hinirang. Ikaw ay itinalaga. Amen? Then, hindi lang yan. Verse 2 hanggang 4, chapter 2, verse 1 hanggang 4. Tingnan niyo po. Nandiyo pa ba kayo? At nga ang Tagalogin at ako'y padugo na. Madali lang tayo. At kayo'y binuhay niya. Dapat ito yung nakalubog sa ating unawa, mga kapatid. Hindi lang tayo hinirang, hindi lang tayo tinalaga, tayo'y binuhay niya. Amen? Dapat mabaon sa atin ng malalim at maliwanag na kaya ang iglesia'y ligtas dahil ito pala'y hinirang, dahil ito pala'y itinalaga, dahil pala kaya ligtas, binuksan at binuhay ang pangunawa. Bakit? Tayo'y patay. Hindi ho tayo nasa kalagayan naghihingalo. Tayo'y patay espiritual. Bakit ikaw ngayon nakaka-amen na? Bakit ikaw ngayon nakaka-appreciate ng Word of God? Bakit nabe-bless ka ng Word of God? Kasi hindi ka na patay. Ang buhay nagre-response. Hindi nagre-response dahil nagaya lang sa kadaes. Kasi ikaw, na-address na. Amen? Hindi ka nakikigaya ng saya ng iyong kadaes. Hindi ka nakikigaya ng amen ng iyong kadaes. Dahil ikaw mismo ay naaabot na ng katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi ka na bangkay espiritual. Yan ang kaligtasan. Yan ang spirit of wisdom na ini-inculcate sa church ng Epeso. Nasabi ni Pablo, lumago kayo sa espiritu ng karunungan sa pagkakilala sa Kanya. Dapat una mo ng laguan ng karunungan ay ang iyong kaligtasan. Are you saved? Tatandaan nyo, hindi ka iglesia, kundi kaligtas. Ang iglesia ay binubuo ng mga ligtas. Bakit? Ang iglesia ay binubuo ng mga hinirang, mga itinalaga, at mga binuhay. Tingnan nyo pa, basahin pa natin. Mahaba pa ang oras ko. Mahaba pa ang oras ko. Madali lang tayo. Yan. Verse 1 nga ulit, verse 1 ulit. At kayo binuhay niya ng kayo mga patay. Dahil sa inyong mga pagsalangsang kasalanan, lahat po ng makasalanan, patay espiritual. Kaya nga dapat ipanganak na muli. Buhayin muli. Verse 2. Na inyong nilakaran, alam mo yung kasalanan, lifestyle natin yan. Tama? Na inyong nilakaran nung una. Pag sinabing una, hindi na ngayon.
Para maintindihan nyo, taga-Efeso, ligtas na kayo. Ito yung buhay ninyo ng una. Ibig sabihin, kung ligtas ka na, hindi na yun ang inaasahan sa inyo. Nung una yon, pero dapat hindi na ngayon. Kaya halata mo, mga iglesyang kulto, walang una. Puro una. Kaya ako naglagay ng quotation, hindi talaga pag-uusapan ng kulto ang growth spiritual life. Bakit? Ang pag-uusapan nila ay laging paglago. Laging paggawa para maligtas. Walang Christian growth sa cult. Bakit? Lahat ng kanilang pinag-uusapan para maligtas. Tayo naman ay para lumago. We need the spirit of wisdom for us not to be saved if you are saved already, but for us to grow in the knowledge and wisdom. Are you growing? Are you growing? Na inyong nilakaran ng una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, kaya halata mo ang ligtas, nasalungat na sa masamang sistema ng mundong ito. Kaya inyong tatandaan, mga kapatid, kapag may Holy Spirit of wisdom ka, hindi ka na daladala ng uso ng mundo. Kung sila'y nasayaw, ikaw ay nagtsatsa-tsa na lang. Amen? Ang sayaw kanila yon. Kaya paggamit din ng Facebook, tiyakin mo hindi din ka-worldly. Ang Efeso, nang patay pa, kayo hinabubuhay sa inyong kasalanan. Ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Amen. Kapag ligtas ka, sa Diyos ka na nakaayon. Tama ba? Yan ang pinamumutaktak. Yan ang ipinapakilala. Yan ang isinisiksik. Yan ang ibinabaon sa kukute ng bawat individual na taga-Efeso. Pagdating sa karunungan ng kaligtasan ng iglesia, ikaw ay hinirang. Ikaw ay itinalaga. Ikaw ay binuhay. Bakit? Patay ka dati at ang buhay mo'y inaanod ng kung anong kalakaran ng mundo. Tamang awitin nila, dapat iba na din sa awitin mo. Amen? Aba, nung ako yan bilibin, ang dami kong sa ulong kanta. Jingle. Jingle bell, jingle bell. Hindi. Sa asin, alam ko yan eh. Bakit? Diyan ako nagsimula mag-aral sa gitara. Wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? Oo, ang galing ko na sa plucking. Pero mo na maging Kristiyano, hindi ko naawit yan. Ay, naawit. Oh, far away. Ayun ang una kong nasa ulong kanta sa Vergara. Yung The Old Rugged Cross. Bakit? Kinanta ng kinanta, di nasa ulo ko na. Actually, sa jingle, hindi ko naman nasasauli sa kababasa. Ang tatay, mahilig sa kanta. Bumili ng battering pan-track. Sinasaksak doon yung kaset. Lahat ng kanta nandoon, pati kabastusan. At yun ay nasa ulo ko na, sa kakapakinig. Nauso nyo ba yung mga kanta ng Imelda Pab? Hindi ako laruan na yung iiwan matapos. Lahat sa ulo ko yan, sa kakapakinig. Pati yung mga air supply, pati yung kay John Lennon, yung ano? Okay? Tatagal ako dyan. Basta maging ang iglesia, hindi kaayon maging sa music. Ang iniwala, maging ang mga babae ng tunay na iglesia, hindi rin kaayon sa gayak ng mundo. Ako naniniwala sa modesty. Amen? Amen. Maging ang lalaki nakapalda. O tanyo, nagtawa kayo. Di ka nakakatawa rin kayo kung hindi kayo gayon? Ano kayo kanito yung naka-blouse? Nakakatawa ko. Nakakatawa ka rin lalaki kung hindi ka babae kung hindi ka nagmumukhang babae. Hindi lang kayang ayusin ng Diyos ang loob mo, pati labas mo. That must be the spirit of wisdom na ma-inculcate sa atin. Lumubog sa atin. Amen? Ipinalulubog yan sa Efeso.
At yamang tayo katulad ng Efeso, lumubog din sana sa atin yan na hindi na tayo sa sanglibutan. Hindi na tayo kasama ng agos ng mundo. Tanyo ang linggo sa mundo, walang pakialam. Linggong-linggo na sa SM. Linggong-linggo nagsasabong. Maging ang Baptist, nagsasabong din, linggo-linggo. Aba yan ang iniiba mo. Hindi yan ang wisdom of the Spirit. If you have the Holy Spirit, you have your wisdom. We have the wisdom of the Spirit. Amen. Isa pa. Chosen, predestined, quickened, verse 7. Verse 7. Sabi ko sa inyo, aklat ng Efeso tayo. Nandiyan pa ba kayo? Nasa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa magitan ng Kanyang dugo, hindi ng binyag, hindi ng bautismo, hindi ng pagsapi sa iglesia, kundi sa dugo ni Jesus. Yan ang spirit of wisdom. Kaya pag ang kaligtasan may binyagan, bautismo, pagsapi, simbiyahan, hindi yan spirit of wisdom. Maliwanag ko ba? Amen. Yung iba, pagsunod sa 10 utos, kaya hanggang ngayon, sabat pa rin. That's not the spirit of wisdom. Dahil ang sabat ay sa Hudyo, tayo ay hintil. Ang Hudyo ay tuli. Tayo ay supot. May igagaya. Kaya nga may rightly dividing of the word. Mayroong kinakausap na Hudyo, may kinakausap na hintil, at may kinakausap na iglesia. Ibang sa Hudyo, ibang sa hintil, ibang sa church. Yan ang usapin ng church. For us to know that we are being redeemed, we must be redeemed by the blood of the Lamb. Hindi ka naligtas sa pagiging mabuting tao. That's not the spirit of wisdom. When it comes to salvation, maliwanag ho ba? Kaya bakit kayo alam niyo nang ako'y ligtas, tinubos ang dugo? Spirit of wisdom. Yung iba, wala pang spirit of wisdom eh. Sila daw kaya naligtas. Sila ang nagpasya. Hindi pa yun. Bitin ang iyong wisdom. A spirit of wisdom, you have been chosen before the foundation of the world. You do not choose God. God chosen you. God choose you. John 15:16, hindi niyo ako hinirang, ako ang humirang sa inyo. At saka, hipiliin mo ang Diyos, hindi ka naman masaya sa Diyos. Naparito ang ilaw, pero inibig pa ng taong kadiliman. Bakit? Walang hilig ang tao sa Diyos. Redeem. Amen? Then verse 7, this is the spirit of wisdom. When it comes to church salvation, nasa Kanya meron tayo ng ating katubusan sa magitan ng Kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. The spirit of wisdom, when it comes to church salvation, tayo napatawad. Amen. Hindi tayo napatawad sa ating original sin dahil tayo batang-bata pa'y binyaga na kalukuhan. Kaya ako'y naniniwala na ang relihiyon ay business. Kapag ang relihiyong yan ay walang Holy Spirit. Kalaan mo. Tapos naniniwala sila sa freedom of will. Nasaan ang freedom of will doon? Binautis mo, binanyagan mo na, wala pa namang alam. Kaya ako hindi naniniwala sa freedom of will na yan. Dahil ang will may alipin ng kasalanan. We are now no longer free when it comes to our will. Why? Ang nagkasalay alipin ng kasalanan. Saan ka nakakitang malayang alipin? Ang nagkasalay alipin! Alipin! Tangay-tangay ng mundong ito! Hindi ka makaresist. Kaya kung ikaw na may Kristiyano, laban na. Binigyan ka ng Holy Spirit para wag sumama sa agos ng mundong ito. The Spirit of Wisdom. Amen? Tayo napatawad dahil ang dugo ni Jesus. Hindi dahil ng pagpapapako sa krus. Ngayon, si Mana Santa. Amen? Kung usong-usong namang pagpapapako sa krus. Pero yun namang pako, hinuhugasan ng alkohol. Amen?
At meron nagpapahampas sa sarili. Nag-usap yung magkumpare. Ako yung hampasin mo, ako'y magtitika, ako'y magpapanata, pero wag malakas. Siyempre, sa tindi ng init sa kalsada, napapalakas. Yung nagpanuntok yung dalawa. Di kaya sabi kayo, wag malakas. Lalong nagkasala. Hindi naman talaga yun. The blood of Jesus. Kaya sabihin niyo sa kaklase niyo, sabihin niyo sa pamilya niyo, only the blood of Jesus can wash away our sin. Liban na lang sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Hindi sinabing, liban na lang matupad mo 10 utos. Hindi ganoon. That's the spirit of wisdom. Amen! Kapag ang iyong pinagsasabi kung ano-anong hukus-pukus, sa diablo yan. Dahil klarong-klaro, pinatawad tayo dahil ang dugo ni Jesus. At ang klaseng pagpapatawad yan? Pag binasa mang Hebrew chapter 10, verse 14 and 17, we are forgiven once and for all. Wow! Ang tao, napatawad kita, pero kang uuli. Kisasampalin ko na. Diga? Pero ang Diyos, ganong kadaming pauli-uling kasalanan tayo. Inilubog na yan, nilimot na yan, minahal ka ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig, kinaawaan ka ng Diyos ng walang hanggang awa, pinatawad ng Diyos tayo ng walang hanggang kapatawaran. Kaya mga kapatid, balik ka kung ikinangihina at nagkakamali, kasama na yon sa pagpinatawad ng Diyos. Ang minsan na hindi magpatawad ay tayo sa ating sarili. We need to deepen ourselves when it comes to wisdom. Amen. Amen. Oh, letter F. May F ba ka tayo dyan? Letter, ano yan? A, B, C, D, E, F, G. Okay. Forgiven. F na tayo. F. Sealed. Sealed. 1:13 and 14. Tingnan niyo po. Nasa kanya'y kayo rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ngayon, kung hindi nangyari ito, matapos kayo mapakinggan, hindi katotohanan na nyo napakinggan. Kaya mag-iingat kayo. Kapag kayo nakinig kuno ng mga ngaral at hindi nangyaring kayo natiyak ang kaligtasan at tatatakan ng Holy Spirit, hindi katotohanan ang inyo napakinggan. Bakit? Kapag katotohanan ang inyo napakinggan, nasa kanya'y kayo rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya kayo rin naman. Mula nang kayo'y magsasampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kayo ba may Holy Spirit? May Holy Spirit kayo? Talaga? Masigla yung Holy Spirit? Masigla ba yung Holy Spirit? Dahil yung nakainom ng Spirit ng alak, ang sigla. Hindi marunong sa English, nakakapag-English. Hey! What's your name? May I borrow your name? Walahin mo yan. Dahil ang espiritong alak, naingay, nasigla, tapos may espiritu ka, para kang lasing. Nabebless ba kayo sa inyong pinapakinggan? Sino ka naman kung hindi ka mabebless? Sabi mo, anak ka ng Diyos, tapos hindi ka nabebless? Ang sa Diyos, dapat nabebless ng salita ng Diyos. At saka ito mga kapatid, kung anak ka ng Diyos, huwag kang hilahing maglingkod. Matuwa kang tinatawag maglingkod. God is still God without you. But you cannot be you without Him. Are you with me? Pribilehiyong maligtas. Pribilehiyong maglingkod. Pumirits ka na. Sumigaw ka na. Basta ako ang Panginoon ng aking buhay. Tama. Hindi ka safe. If you have that spirit of wisdom, hindi maaaring kakanta ka ng I shall not be moved. Yan ang team ng mga babaptis eh. I shall not be moved. Sumigaw ka na, pastor. Hindi ako susunod. Alam mo kung bakit ganon? Wala kang Holy Spirit. Kaya hindi lahat ng sanga mananatili. Merong tatanggalin at susunugin. Kasi marami nagkiklaim lang na sanga, pero tanga.
O si Luigi ang nagbabasa nun, ha? Hindi ako. Sa kanya, tricycle, ticycle. Pastor, patol. Patol. Kayo ang mga sanga. O di pabasahin mo siya. Kayo ang mga tanga. Natisod na sa akin. Pitang pastor, nagmumura yata. Basahin niyo ang Galatians 3 verse 1. Ang ganda na salin niyo sa ibang salin. Sabi, o kayong mga mangmang na taga-Galacia. Binasa ko sa ibang salin, o kayong mga tangang taga-Galacia. O hindi ako nagsasalita niyo, Bible yun. Amen? Ang Panginoon sa nagsabi, kayong mga lahi ng ulupong. Kayo masyadong mababait. Pagdating naman sa Diyos, kalupit. Parang hindi ka makabasag pinggan, parang santong-santo ka. Pero tuor ka naman kay Kristo. Walang kwenta sa kanyang bait mo. Bit sa pang tao, ayos ka. Bit pang Diyos, ang laki ng iyong problema. Tama ba? Ang 10 utos na hati sa dalawa, hindi lang tao, pang Diyos muna. Huwag mo sabihin magaling ka sa tao, pero bulok ka sa Diyos. Merong horizontal at vertical. Talagang, ako, pastor, ba't yun? Sa amin, galit na ako, sweetheart. Pero paglabas, yung asawa ko yun, tatadyakan ko na eh. Ayaw na eh. Amen. The truth shall set us free if we will accept it joyfully. Amen? Sealed. Sealed. Selyado. Alam nyo, nung kami mga bata pa, kami nakikipanood lang ng TV. Ang uso pa noon si Chiquito, si Dulpes, na Gloria Romero. Pambira, kami masaya na noon eh. Nung kayo nanonood ngayon ng mga komedya ni Chiquito, kakakornin naman pala ng mga ari. Kami buhalhal na noon eh, talagang may isasampay ang labi sa tainga. Pero ang akin naiintindihan ng mga komedyan eh, naku ba, garni ka lang ang ari. Di kami nanonood. Minsan nakakasiwang pa doon sa may bintana ng pag hindi kami papasukin, pag pinapasok naman, bawal ipasok ang tsinelas. Tama? Kayo ba yung nakaharanas doon? Ayaw. Suot sa dingding. Yun yung nakakawang na bintana. At pag nakita pa isasara pa, sama ang ugali ng mga yun. Mga pinsang ko pa yun eh. Sama ang ugali. Ay, nung dumating yung asawa, mabait. Ay, utay, pasok, pasok. Tiwan ang tsinelas, lahat. Ikaw sila maglabasan. Nasaan ang chinilas ko? Nasaan ang chinilas ko? Hiwa-hiwalay na. Meron na ako ay parihong kaliwa. May parihong kanan. Kaya ang ginawa ng tatay, nilagyan ng tatak. Nagsugba siya ng kawad na nilagyan ng R. Ay kami puro R. Rico, Roselo, Risa, Rande, Rina. R. Ngayon, nung magkakalaban sa wala makakuha may R. At kung kinuha man niya, pag hinanap, hindi iyo yan. Alisin mo pa mo, tingnan mo, itatak, R. Oo nga. Bakit tayo ay hindi mawawala? May tatak ka na. That's the wisdom of the Spirit. That's the spirit of wisdom. Mapasama ka man sa mga tao makasalanan, alam na ng Diyos ang kanya, may tatak. Kaya ba may tatak na? Marlboro Country. Sama naman yan, 7-Up, Sprite, magpakatotoo ka, sister. Mind you, we have the very seal of the Holy Spirit. In fact, the seal of the Holy Spirit is the Spirit Himself. Amen. Amen. Ganong katagal yan? Tingnan niyo po, 4 verse 30. 4 verse 30. Kung ganong katatagal ang tatak na yan. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa Kanya'y tinatakan kayo hanggang sa kayo'y hindi backslider. Hindi ba sinabi kayo? Hanggang sa karawan ng pagtutubos. Kaya kung talagang ligtas ka, pwede ka manghina, pero ligtas ka pa rin. Kaso lang, hindi ka masasanay na malayo sa Diyos.
tatagupakan ka ng Ama. Bakit? Siya ang magsasaka. Hindi niya papayagan ang sanga ay madumi. Amen? Maliwanag ko ba? Kayo ba may Holy Spirit? Amen? Is this your wisdom? Sakay ho ba kayo dito? Ayon ho ba kayo dito? So, kaya we have the mind of Christ because we have the wisdom of the Spirit. Then number 2, not only wisdom of church salvation in Christ, but also, yung spirit of wisdom is wisdom of church substance in Christ. Wisdom of church substance. Ano bang sinasabing substance? Ano ba ang church? Ano bang klase ang church? Ano ba yung likas ng church? Ano ba yung buod ng church? Ano ang church? Ito ang gustong i-inculcate ni Pablo through the Spirit of Wisdom. Dapat alaman mo ang kaligtasan. Una, ang kaligtasan ng church. Amen? Kay Kristo. Then number 2, dapat alaman mo ang church. Hindi lahat ng iglesia kay Kristo. Bagaman ang pangalan, iglesia ni Kristo. Kaya nakakadaya yung marami. Pangalan pa lamang, iglesia ni Kristo. Ay bakit? Kung sinabing iglesia ni Satanas, wala nga namang a-attend. Di ka, ilagay mo iglesia ni Kristo, di marami maruruyo. Pero ang tanong, pagdating sa kaligtasan, ano? Amen? Tama ho ba? Ngayon, ano yung church? Dapat maintindihan ninyo kung ano ang church. Kasi basahin mong Epeso, hindi lang kaligtasan ang tinuturo dyan, kundi lahat ng ligtas bumubuo ng church. Kaya ang church, hindi building. Kaya ibahin na natin, tayo mag-church? Hindi. Ikaw ang church. Tayo'y sumimba. Amen? Pastor, may church ho ba sa linggo? Hindi na mawala ang church kahit Lunes. Ang sabihin mo, may simba ba tayo sa linggo? Tatanungin mo pa naman kung ikiligtas. Tinatanong pa ba yan? Ngayon, delikado ka pag tinatanong mo pa yan. Hindi mo talaga mahal ang gawain ng Diyos. Sabi ko sa inyo, yung naaari na wala linggo dito, hindi talaga niya mahal ang iglesia. Amen? Amen. Una, wisdom of church substance in Christ. 2:11 and 16. 2:11 and 16. Ang church ay united as one body and its head. Church is united as one body and its head. Ano ibig sabihin niyan? Ang church na binubuo ng lahat ng tamang kaligtasan na itinuro ng Holy Spirit, chosen, predestined, quickened, redeemed, forgiven, sealed. Lahat ng ligtas niyan, base sa karunungan ng Holy Spirit, yan ang bumubuo ng one body na united at united sa kanyang head. Amen. Kayo ba may kamay? Kayo ba may mata? Yan nyo bang mata at kamay magkalaban? Kawawa naman ang mata ng laban. Sinuntok ka ng kamay mo. Ayun gagawin ng mata. Talo. Walang matinong katawan na naglalaban-laban sa kanyang sarili. At lalo mang walang matinong katawan na nilalabanan ng ulo. Amen. Amen. Kayo ba'y naintindihan nyo ang church? Hindi ito. Ang tawag dito ay church building. Tayo ang templo ng Diyos. Sige, basahin natin po ang talata. Naintindihan nyo ba yan?
Kaya nga, alalahanin ninyo. Kaya may dapat tayong huwag malimutan at meron din man tayong dapat limutan na lalo yung utang na hindi pa nababayaran. Di maghabol na sila pag nag-rapture. Yung mga masasamang karanasan na pinatawad na naman tayo ng Panginoon, huwag ka nang maalipin ng iyong masamang kahapon. Ang iyong alalahanin ay yung iyong kalagayan ngayon. Bilang na kay Kristo at bilang nasa iglesia ni Kristo. Na tama. Maliwanag ko ba? Ayan. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman, tinatawag na supot. Na yung tinatawag na sa pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay, verse 12. Na kayo, ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Yan ang ating buhay. Hanggat mali, hanggat walang spirit of wisdom, hiwalay tayo kay Kristo. Kung ano-anong kaligtasan ang pinag-uusapan doon. Ngayon, isang araw, lalagyan kayo ng krus na abo. Ano kaya kaugnayan sa kaligtasan? Yung krus na abo. Ano tawag doon? Ash. Ash. Ang tawag doon? Maash. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Wala tayo kay Kristo noon. Na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga tagaibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa. Salamat, ako'y may pag-asa na. Bagaman di ako yumaman dito, hindi man ako makalakad dito, sa totoo na. Saan nga kay Madam ganito pala pag ako'y tumanda? Hindi ko may turamdamin, ako'y kalaksan. Babangon ako. Ayun ba, akala ko'y ligtas na ako sa rayuma. Siguro naman ako'y hindi rarayumahin. Kalimitan pala sa tuhod yun. Palisi ko pwede ding rayumahin. Hindi ko mabiglang bangon ng sarili ko. Bakit? Ang sakit ng AIC ko. At alam niyo na, ang sakit ng likod ko. Yung paa ko. Pero salamat, may pag-asa. Papaltan ng katawan na walang kasiraan. Ang ayaw kong madatngan doon, ayaw kay may gintong power chair. Panginoon, hanggang dinig ka naman. Ay, ayaw ko yan. Amen. Kahit may gintong power chair yan, inyo na yan. Pero salamat sa pag-asa. Ibig sabihin, kung wala ka kay Kristo, wala tayong pag-asa. That's the spirit of wisdom. Anong iba? Anong iba? Ay, kung hindi ka sisipag, wala mangyayari sa iyo. Mga Kristong linggo ng linggo, bahit ang buhay niyo walang kagaling-galing, hanggang na kay Kristo, mga pobre. Mga batid, di baling pobreng na kay Kristo. Ay, iniwalang hindi mayaman si Pablo. Si Pedro hindi mayaman. Pero kung pagkatiwalaan ka naman ng yaman, walang masama. Lalo't kung magtatapat ka sa tithes. Ngayon, kung ikay mayaman lang at ikaw may saksakan ng damot kay Kristo, nadaya ka ng dyablo. Bakit? Ang dyablo, inalok din si Kristo ng yaman. Kaya wag kang pipiho na niya pati kayo yaman ay dahil ang Diyos. Dahil si Kristo ay inalok din ng yaman. Basahin nga natin. Pasalay-salabiboy sa aking utak yan eh. Matthew chapter 4. Tingnan niyo po. Nandiyan po ba kayo? Pero kung kayo nayaman, kayo nagtatights, kayo nag-o-offering, nag-papers fruits pa, abay, mabibili natin yung lupang yan. Mabibili natin yung kabilang yan. Pati yan, na maganda sana na ang God is Able Baptist Church ay isang malaking simbahan, malagong gawain, dahil ang mga membro nagtatapat sa giving. Dahil pinayaman ng Diyos sa pagtatapat sa Diyos. Pero mind you, let me warn you, hindi lahat ng pinagpapalang material, pinagpala ng Diyos. Tingnan po, Matthew chapter 4. Tingnan po, sabi niya. Andiyan pa ba kayo? Sama yan. Verse 8. Tingnan niya. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and she with him all the kingdoms of the world,
and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Lahat ka ng kalwalatian ng mundong ito, yaman ng mundo ito. Sabi ni Espinosa, ibibigay ko sa iyo, basta sambahin mo ako. May inihalok ba si Satanas? May inihalok ba si Satanas? Meron ba? Meron ho bang inihalok si Satanas? Ang kapal nga ng mukha ni Satanas, akala mo, inaalok yung may-ari. Sabi na pa yun, sino mapagluloko mo, batang mental to. Amen? Ako ang gumawa yan, akin yan, iaalok mo sa akin. Ganyan kababaw at kamangmang Satanas, ibibigay yung hindi naman kanya. Mas lalo namang mababaw yung naniwala. Na hindi na makapagsimba, wala pa naman, pinapangakuan pa lang si Satanas, hindi na makasimba, di lalo kung ibinigay na sa'yo. Amen! Nangangarap ka pa lang, aasam-asam ka pa lang, nanggigigil ka pa lang, di ka na makasimba, di lalo kung nasa iyo na yan. Oy, gising mga kapatid, magising tayo sa katotohanan. Masakit to. Ay, ano ngayon masakit? Tama eh. Tama yan. Maliwanag ba? Kaya huwag kayong maaba kung kayong mahirap. At salamat kung kayo yumaman. Tama? Pastor, ano ngayon pinag-problema mo? Malaki ang problema ko. Bakit? Ikaw ang problema ko. Hanggat hindi ka nasimba lagi, hindi ka nagbibigay ng tithes and offering at tapat, malaki kang problema sa akin. Napapansin nyo ba ang ganda na simbahan natin? Hindi man malaki. CR natin, maganda, di ba? May tadlas pa tayo, may office pa tayo. Ba't di kayo pumasok sa loob? Tinitirhan namin. Ang pastor nyo, inuuna ang gawain. Kayo na ang bahala sa amin. Dapat ganito. Kung pinag-iigin ng pastor ang gawain, ang manggagawa ang gawain, pinagaganda namin ang gawain, ang mga membro, isipin mo naman ang mga manggagawa. Kaya kaya ang saya-saya, ang ganda-ganda ninyong bahay, ang pastor nyo pag naulan, baha. Nakakatulog kayo ng ganyan. Kaya kung kinakatulog ng ganyan, wala ka talagang malalim na pag-ibig sa gawain ng Diyos. Wala na akong inisip kundi gawain. Dapat isipin ninyo ang manggagawa. Amen? Yung mga workers, lumiban mo sila ng paghayo. Bakit? Ng Biyernes. Kailangan i-mission yung kanilang lugar. Ano ba sila yung sardinas na sasabog na doon? Ang malupit pa nito, nakapagdala pa sila ng surot. Daming dadalhin. Hindi kaluluwa ang inyong dalhin! Hindi surot! Ay paano? Doon sa pinag-aaralan, doon sa Good Shepherd, huwag lang di mapapatong, ay Good Shepherd. Mapalingat ka ng patong doon sa silya, puro pagat na. Ay may pinaglagyan daw sila ng kanilang bag. Doon siguro sila nagbunga. Nakapag-akay sila ng surot. Kaya ang kantine ay malapit sa bahay ni Henry. May isang araw, honey. Pero salamat, nalagyan ng solignom. Nalinis. Kami masaya kahit gayon lang aming tirahan. Pero marami sa atin, nasa langit na ang bahay. Masaya ka ba? Talagang problema kita kung sarili mo lang ang iniisip mo. Talagang problema kita. Dahil hindi yan ang wisdom of the Spirit. That's not the spirit of wisdom. Amen. Masaya pa ba kayo? United as one body. And it said, hindi ko na babasahin lahat. Letter B. United as building and its foundation. Dapat maintindihan natin, mga kapatid, ang church. Hindi ka maaring hindi kasali. Saan ka nakakita ng united, hindi ka kasali? Amen. Saan ka nakakita ng ikisangkap ng katawan na hindi ka kasali? Kaya wag kang manood lang ng naglilingkod. Maglingkod ka rin.
Kaya huwag kang manood na nagbibigay, magbigay ka rin! Huwag kang manood ng nag-i-invite, mag-invite ka rin! Huwag kang manood ng nag-aakay ng kaluluwa, mag-aakay ka rin! Why? We are united! That's the church. Pag hindi ka kasali, are you belong to the church? Sa school, may tinatawag na saling pusa. Nakita ka doon sa aking teacher. Yung aking kapatid, tinanggap na grade 1, 6 na taon. Ako sasali, 7 taon, hindi ako tinanggap. Sabi, Roselo, saling pusa ka muna. Hindi mo lang sinabi saling aso eh. Hindi ako tinanggap. Nung 7 na ako tinanggap, grade 1. Hindi na ako saling pusa. Kasama na ako sa estudyante. Mga kapatid, kung ikaw nasa iglesia, kasali ka. At kung ikaw kasali, ay sali! Kaya minsan ako'y naglagay ng yung bayanihan sa ating JC. Pag sinabing bayanihan, lahat bumubuhat. Hindi pabuhat. Kaya ba saved? Based on the spirit of wisdom? Are you saved based on the spirit of wisdom? Are you belong to His body based on the spirit of wisdom? Kayo ba'y kasali? Kaya huwag kang manood lamang. Huwag lang bulsuran ng iyong bahay ang iyong alam. Man, I love my family, but I love my Lord more than my family. Yung iba, puro pamilya na lang. Paano ang gawaan ng Diyos? Amen? Amen? Supposed to be. Ang daming nalapit sa akin na missionary, pastor. Pero hindi ko pa sila sinasagot. Ang nakakalungkot lang iba, pupunta ba ako dyan? Parang bossing ang dating, lalo kung hindi sagutin. Are you with me? Tapos yung pinanggalingan, kung ako'y makulto. Yung pupunta dito, magbi-mission, at parang demanding ang dating, hindi niya alam, ako yung kinukulto ng kanya pastor. Pero sa totoo na, kahit hindi ko ka-conviction, sinusuportahan ko yan. Yung giving natin sa mission, kasama doon ang mga whosoever. Bakit? Ako yung iniwalang ligtas din sila. Amen? Ligtas din sila. Ay may binagong buhay eh. Doon lang naman nagkaiba eh. Mas magaling yung atin kaysa kanila. Oo. Amen? Tayo ba mga extreme diyan? Ba't nag-mission pa to? Hindi nga, kung ang paniniwala niya, yan talagang maliligtas, pinili niya. Pero, kagandahan tayo kay Pastor, Kalayan, second man, palasyo ang simbahan. Ay, nakarating na ako dun eh. Doon ako nag-praise, kaso lang doon ako pinatulog. Ang problema ko, hindi mo na ako nakakatulog. Yun ang problema ko. Ako yung namamahay pag nasa ibang lugar. Hindi talaga ako makakatulog. Talaga windang. Ano nga sasabihin ko din eh. Tapos kita ko yung nakikinig, ipahapay-hapay na rin. Siya, dalawa na tayo. Amen? Amen? Hindi ko na mabasa ng talata eh. Pinapaliwanag ko sa inyo. Kasi, imagine, aklat ng Epeso. Ang ating hiniwag-hiwag, aklat ng Epeso. Pinapaliwanag ko sa inyo yung laman. Are you belong to the body of Christ? Ay sali. Sumali ka sa nagpapasaya, hindi doon ka sasali sa nagpapabigat. Sasali ka rin lang naman, ba't ka sa problema ka pa sasali? Sumali ka na doon sa solusyon. Amen? At dapat yun na yung salihan. Bakit? Membro ka nga ng katawan. Hindi ka naman surot ng katawan. Hindi ka kato ng katawan. Hindi ka kuto ng katawan. Ikaw ay sangkap ng katawan. Dapat ay sasali at ang ating pagsali tulong, hindi pangangate. Amen. Masakit pakinggan talaga ang katotohanan. But the truth shall set us free. Wala nga nagawa. Number 3, wisdom of church, substance in Christ, united as one body and its head,
United as building and its foundation. United as husband and wife. Amen. Sino may asawa na dito? Si Pastor. Pahig ba kayo? Na sa iba naglilingkod na lalaki yan. Masasampal yan. Vice versa. Ang babaeng asawa ay sa lalaki, pag-aari. At ang lalaking asawa ay pag-aari ng babae. Kung may dapat nagtutulungan, nagpapasaya, nagpapalakasan, kayo, hindi katulong yung kapitbahay. Amen? Lalo na yung magweweteng. Kaya ng mga anak, parang kamukha ito ng magweweteng. Eh kasi, nakitulong. Ano sama na yan? Bit pogi ang anak ko. Ay bakit? Eh pogi yung magwiwiting? Amen! Mahal nyo ba yung mga asawa? Ito ha, hindi normal lalaki na hindi mo mahal ang iyong asawa at iba ang mahal mo. Hindi rin normal sa babae na hindi niya mahal ang kanyang asawang lalaki at ibang lalaki ang mahal mo. Hindi rin normal na hindi mo mahal ang Panginoong Hesus at ang iglesia. Are you with me? Masakit pakinggan yung salitang abnormal. Ako yung dyan, muntik na makapanipa eh. Bakit? Ay binuhat ako ng aking pinsan. Sigaw na yung mga bata, laki-laki ng ulo, liit pa ah. Sabi ko, pinsan, ibaba mo ako. Ay, kasi, para ang sakit ng lasa noon. Laki-laki ng katawan, liit ang paa. Ang ibig sabihin, abnormal. Bet ikaw ay asawa ni Kristo, sa mundo ka naglilingkod. Abnormal ang buhay mo. Di ka mapakinabangan ng iglesia, you're not normal. You're living abnormal. Normal lang ako ipagkape ng aking asawa. Minsan ngay wala pa. Normal lang na siya ay naglalaban ng aming tubal. Bakit? Alam nga naman yung ibang babae ang maglaba sa akin. Normal lang pagkakakuha ko ng support, bigay ko sa aking asawa. Sadyang wala ako. Doon nga lang ako sa labgip na bawi. Kaso lang, dati wala itong gani. Pambira, tinago ko pa sa kanya din pala mauubos. Oh, nag-field trip ang aking anak. Saan ko ha? Ay di sa akin. Sa mayamang asawa. Kanya bigay din. At normal yon. Alam ka naman, pera ko ibigay ko. Saan may binibigay ang marami mong pera? Sa SM, kilalang-kilala 1,000. Kilang-kilala ang 500. Pero sa simbahan, ang sikat na sikat ay yung 20. Bira, kilang-kilala dito ang 20 eh. Pero sa SM, kilalang-kilala ang 1,500. Sino yon? Membro ng God is Able Baptist Church. Sana sikat dito ang 1,000. Amen? Sana sikat dito ang 500. Pero hindi eh. Pera ng Baptist, sikat sa SM. Ang malupit pa niyan, sikat sa Shopee. Talaga namang panay ang dating ng Shopee eh. Pero napakadalang pa sa patak ng ulan ang giving. Pero ang Shopee araw-araw narating. Pero ang giving, madalang pa sa patak ng ulan. Tapos, Pastor, pag-pray mo kami pagpalain. Alaawin naman. Kaumay ka. Hanggat hindi ka nagtatapat, ikaw sa akin ay pabigat. Alas. Tatapusin ko na po. Are you still with me? Wisdom of church style of life in Christ. Alahin yan, dahil pumatak mo tayo sa 4 and 6. Oh, babasahin ko pa kaya? Basahin niyo yan. Tingnan niyo, chapter 4. Tingnan niyo po, verse 1 and 2. Hindi ko na babasahin lahat. 4, 1 and 2. Ano yung dapat, church walk, ano ba ang buhay? Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakad ng nararapat. That's the spirit of wisdom. Amen? Given to us. When it comes to church salvation, when it comes to church substance, and when it comes to style of life of the church.
Ano ang dapat? Basahin mo na. Basahin ito. Malapit ako matapos. Madali lang tayo. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon. Nakahimagsilakad ng nararapat. Amen. Ano ang bagay sa asawa sa kanyang lalaki? Di magmahal sa kanyang asawang lalaki, yun ang nararapat. Kung nangangailangan ng kape sa umaga, bigyan ng kape. Wag gin. Kape. Amen? Nararapat lang magmahalan ang mag-asawa. Dapat din naman ang iglesia ay nararapat lumakad ng nararapat. So, ibig sabihin, kung may nararapat, merong hindi dapat. Kumusta ang ating buhay bilang iglesia? Ang problema pa nito, pag nasa mali, siya pa ang mayabang. Pag ikinasa mali, bumaba ka na. Humingi ka ng tawad, yung hindi yung, kung walang kulay, ganyan naman ang preaching, ako'y umalis na ng maaga pa. Lilinisin ka talaga ng magsasaka. Concern ang ama sa sanga ng puno ng ubas. Hindi ka pinatatamaan para mahila ang ego mo. Tayo na dito para magpalinis sa magsasaka. Are you with me? Kaya ba handa magpalinis? Tayo ba naduduman? Adi tayo magpalinis. Amen? Tayo ba malinis sa tithes? Yung patalasan sa rejoice? Rejoice. Walang sabit. Diga, yung madulas na buhok. Pati nga yung balahibo ng ilong, nilagyan ng rejoice. Wala rin sabit eh. Ito, 40,000. Pero walang nakabatingal na budhi sa akin na kaya ako nagkaroon nito, hindi ako nag-tithes. Walang sabit. Amen! 25,000. Hindi ako nagkaroon nito dahil hindi ako nagbigay ng tithes. Rejoice. Walang sabit. Ikaw, sa iyong magandang bahay, tiyak mo bang nag-tithes ka? Baka hindi wala sabit. Sabit. Yan ang sinasabi ko. Magpalinis tayo sa spirit of wisdom. Dahil maraming lilinisin sa atin. May cellphone ba kayo? Huwag ka nang lahat na kinuhan, pati butas ng ilong kinuhanan. Para lang mapansing ang ganda, latest. Be my latest. Latest. Di bali nakabuyang-yang yan kung nakapag-tights ka naman. Pero kaya ang ganda ng gadgets mo, wala ka namang giving, mahiya ka dyan sa gadgets mo. Haharap at haharap tayo sa hukuman ni Kristo, hindi maring hindi. Tama? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Tayo kinakailangang humarap na lahat sa hukuman ni Kristo at magbibigay tayo ng sulit sa ating mga ginawa. Ito may mabuti o masama. Amen? Pastor, pwede ba kitang mausap? Ano yun? May pagpipray lang ako. Ano yun? Medyo latest lang namang sasakyan. Ang bira, hinihili mo yata ang pastor mo. Papanalay, pastor, pagpalain mo siya, sana ingatan mo. Nabangga. Pastor, ba't kayo pinagpray mo? Wala akong wala, pinagpray ko naman eh. Baka may sabit. Baka ang ganda-ganda ng sakyan mo, di ka man nagtatights. Di ka nag-o-offering. May sabit yan. Kaya huwag kang magtaka, isang araw masasabit yan. Andiyan pa ba kayo? The last. Church walk, not only church walk. Tatapusin ko na. Church warfare. Efeso chapter 6 verse 10-18. Dapat maintindihan natin, tayo ay wala sa plaza. Wala tayo sa playground. We are in the battlefield. Amen? May Satanas ang iglesyang kalaban. May kalaban tayo. Kaya nga ang pastor ninyo, magpasalamat kayo. Handa tayo ituwid. Bakit? Maguguyo tayo ng tiyablo. Tama ba? Sa halip na kayo ma-offend, kayo magpasalamat. Dahil isang araw, hindi natin alam, nasakmal na tayo ni Satanas. Dahil siya'y katulad ng leon. Alam niyo ba ang leon at ang pusa may similarity?
Dito ang tatapos. Yung pusa sa amin, doon kami nakakadalhin siya ng pang-ulam. Bakit? Ang galing niya manghuli ng tikling. Kasi ang pusa, nakakalapit sa tikling na hindi naramdam. Sasakamali na lang. Ang leon at ang pusa, yung paa, may pagkakatulad. Hindi mo alam, nalapitan ka na si Tanas. Ang feeling mo okay ka pa rin, pero hindi mo alam. Hindi ka naman ginagamit ng Diyos, feeling okay ka pa rin. Huwag kang mag-feeling okay kung hindi ka na nagagamit ng Diyos. Ang iyo bang pera, nagagamit ng Diyos? Ang iyo bang sasakyan, nagagamit ng Diyos? Ang iyo bang bahay, nagagamit ng Diyos? Opo, Pastor, ay ang iyong buhay. Nagagamit ba ng Diyos? Daig ka ng pilay na hindi makalakad, na nagpapagamit sa Diyos. Daig ka ng hindi nag-aral at hindi mayaman, pero nagpapagamit sa Diyos. Iniligtas ka para gamitin, hindi para Panginoonin. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Do you have the spirit of wisdom? That's the spirit of wisdom. Tayo mag-pray. Panginoon Diyos sa langit,